Tukay sa kanyang akdang habang umaalon at ang kanyang panelist na si Ma'am Carrie Savendano Cruz. Palakpakan po natin sila. Kaya hindi na po kami mag-waste ng time. Magandang umaga po. Ang first 10 minutes po natin ay sa isang short panel discussion, short discussion lang po. Ito po ay request po sa akin ni, ni Sir Eugene. Dahil po ang mga characters po natin dito ay nagkaroon po ng mga choices bago sila nag-commit sa isang proyekto. So, ito rin po, bibigyan ko rin po kayo ng mga choices. So, after nyo pong magawa, yung sa ating mga fellows, after nyo magawa yung libro nyo, napulido nyo na, na-polish nyo na siya, ano na? Ano na yung choices nyo? Well, una nyong choice, pwede nyo siyang itago, gusto nyo siyang ilihim na sikreto, hanggang sa hanggang sa matapos ang panahon, carry lang din yun. Pero, meron din kayong choice na i-publish yon. And yun yung hiling namin na sana ma-publish nyo yung, ma-publish yung mga work niyo para mas maraming mga bata yung makabasa ng mga gawa ninyo. So first yung independent publishing. Mali pala yung term ko, sabi ko independent, pero ang gusto ko sanang tukuyin dito ay self-publishing. So yun. So yun, sa independent publishing, yung author ay may full control sa kanilang mga libro. Hindi na nila kinakailangang isubmit yung work nila kasi sila yung magde-decide kung kaninong printer nila ipapagawa, kung ano yung cover nila, kung mag-hire ba sila ng editor o pwede rin hindi na kung gusto nyo. Kayo yung in full control. In a way, yung self-publishing ay kayo, yung author, yung magbabayad para ma-publish yung libro. Kayo yung maglalabas ng pera para sa libro nyo. Medyo mahirap yung part na yun kasi mag-shell out nga kayo, kailangan nyo ng budget. Hindi rin ganun affordable din naman yung, hindi naman ganun ka mura din naman yung printing. Tapos meron pa kayong iisipin na rami din ng kopya ng ipapapublish niyo. So, isa rin yung sa mga bagay na pag-iisipan niyo. Doon sa inyong, usually yung team na mag-involve sa inyo sa publishing, self-publishing ay kailangan nyo ng designer para sa cover ng inyong libro kasi hindi tayo gagamit ng AI. Ayun, kailangan din natin ng freelance editor kasi may mga bagay na hindi natin nakikita, kailangan nating ayusin yun. Sinulat ko dito na published work must be polished work. So whether it is na self-published or traditionally published, kailangan polished siya kasi may ibang tao pa yung babasa. Yun. Yung isa niyo pang choice ay traditional publishing. So, ito yung medyo alam na namin. Dito, sinesend out niyo yung manuscript niyo sa industry professionals bago siya ma-acquired at ma-publish. So, yung first, medyo may level siya ng pagsasubmit. Yung first nyo ay preferably sa isang agent. Kailangan nyo ng isang agent na babasa ng inyong manuskrito kasi sila yung may connection sa iba-iba pang mga editors ng mga imprints. So, sila yung may kakilala doon. Alam nila kung sino yung editor yung magmamatch ng vibe ng libro nyo. So, kung science fiction kayo, kung children's fantasy kayo, kung non-fiction kayo, alam nila yan. So, ito yung mga agent. Yung mga literary agent na ito, hindi nyo sila babayaran. Kukuha sila ng komisyon doon sa makukuha nyong deal. So, wala kayong babayaran doon. So, pag may, ang process no naman para makakuha ng isang agent, katulad ng sinasabi ni Sir Eugene at first, magpipitch tayo. So, kailangan puput natin yung best game natin sa sell ng story natin. Usually yung pitch nyo naman, isang email lang, may query letter, sasabihin nyo kung ilang number of words yung gawa ninyo. Yung title, yung meta, saka yung summary ng gawa ninyo, at kasama rin yung first few pages. Mahalaga po yung first few pages po ninyo kasi doon po nila makikita kung gaano kayo kahusay magsulat, kung maiintindihan ba nila yung story, magugustuhan ba nila, magmamatch ba yun sa preference nila. Merong mga agents, maraming mga agents. So, kailangan nating maghanap ng tamang agent kasi sabi nga sa amin sa industry, a bad agent is worse than having no agent. Kasi meron ding mga agents na kukunin yung libro mo, pero hindi nila ibebenta, itetengga lang nila.
So yun, kailangan din natin na medyo i-check din yung background ng agent na pagsasubmitan natin. Kasi story nyo yun, gawa nyo yun. So gusto nyo nasa safe hands yung mga gawa nyo. Okay. Kung pumasa tayo sa agent, isang level na yon, check tayo doon. Yung agent naman, siya naman yung magpapadala dun sa editor. Hahanap yung agent natin ng mga editor ng mga imprints na match dun sa inyong mga genre. Sila yung bahala dun, wala kayong gagawin. Upo lang kayo. Hihintayin nyo lang yung balita kung meron bang nag-yes, meron bang nagsabi na, ay, interesado kami. O sasabihin nila na, ay, hindi ito yung voice para sa amin. So, yun. Yung agent yung yung editor yung magbabasa ng libro nyo. Pagkabasa niya at tingin niya, gusto niya para sa imprint niya yon, isasend naman niya dun sa acquisition team. So, may isa pang level. So, agent, tapos editor, tapos may acquisition team pa. Yung team na ito ay mahalaga dahil i-weigh in naman nila yung merits saka yung saleability ng inyong gawa. Maibebenta ba nila to? Yung editor pwedeng sabihin niya na, maganda to. Pero itong acquisition team, sasabihin ba nila, maibebenta ba namin to? So yun, kailangan natin din silang i-convince na kaya natin yun. Pero ang maganda kasi yung agent, pwede kanyang tulungan sa pagmamarket ng book mo dun sa dalawang teams na ito. So having an agent helps talaga. So yun. Sa traditional publishing abroad, pag nakuha na siya ng acquisition team, ang hinihintay ng writer ay palagi yung book announcement. So, yun. Pag sinabi ng acquisition team na, ay, okay itong libro na to, maganda to, kukunin namin to, gagawa nila kayo ng kontrata. At yung agent ninyo, yung magpupul ng strings para mas mapaganda yung kontrata ninyo. Yan. kaya magandang magkaroon din ng isang agent. Pinaka-favorite namin, yung maliit lang siyang announcement sa Publishers Weekly. Pero nandun yung joy ng writer, yung maliit siya na may picture ng writer tapos mayroong summary ng book. Ito na yung may bagong mga libro. Tapos lagi silang may ina-announce na ang tawag dito yung advances. Pag yung kinuha ng acquisition team, yung libro nyo, di ba sa self-publishing, kayo yung mag-shell out. So yung acquisition team, yung imprint, sila yung magbabayad sa inyo. Ang tawag dito ay advance. Yung advance ay bayad sa inyo for the first print ng book ninyo. Minsan hindi nyo na ito binabalik. Minsan kahit na hindi nyo na fulfill yung first run na yon, hindi siya lahat na benta. Hindi nyo siya kailangan balik. So yun, sa'yo na yun. Kasi yung second run, dun kayo magkaka-royalty. Yung first run, advance muna yung sa inyo. So, yun. Ang ganda sa advances, lagi silang may codes. So, pag sinabi nila na nice deal, nasa in between $1 to $49,000. So, ganun pong slightly kalaki. Parang ang nice lang siya, pero medyo malaki na siya. Very nice deal naman ay $50,000 to $99,000. Good deal naman ay 6 digits na po tayo dito. $100,000 to $250. Significant deal. $251 to $499. Ay, $499,000. Tapos po, yung major deal na yung sa medyo bigati na po yun, $500,000 and up. So yun, may codes po siya, hindi po nila sinasabi kung gaano kalaki yung pera na matatanggap nyo kasi baka po makidnap kayo. So, ganun po yun. Okay po. Hindi naman po lahat ay nangangailangan ng agent. Meron din naman pong mga publishing houses na okay silang tumanggap ng direkta mula sa authors. At ganun din po yung process nila. Meron din po silang advance para sa inyo at kayo na po yung mag-uusap nun. Kayo na po in between your editor ang mag-uusap nun. So, eto po ang choices ninyo. Matapos nyo pong ma-polish at magawa yung entire manuscript ninyo. Ayan. The choice is up to you. Ayun po. Grit and luck para sa ating lahat na gumagawa ng mga librong pambata. Okay po. Ngayon po ay